Saan na tayo papunta, Ginong Ibarra? Takas tayo doon. Hinto! Pero, Basilio! Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit kalahati lamang ang bilis ng takbo ng makina? Hindi ba natin ito maaaring pabilisin? Kung bibilisan natin ang takbo, baka sumadsad tayo sa mababaw na bahagi ng ilog. Mangyari man, wala namang maayos na ilog sa lupaing ito. Napakadali ng lunas. Hindi ko maintindihan kung bakit wala pang nakaisip ito. Magpagawa ng bagong ilog sa pamamagitan ng isang kanal. Saka, isara ang dating ilog pass. Ngunit, Senyor Simon, saan tayo kukuha ng salapi? Pamabayad sa mga manggagawa. Hindi na natin kailangan ng salapi, Don Custodio. Ang mga bilanggo ang pagaway natin. Ngunit hindi sapat ang bilang ng mga bilonggo. Kung gayon, ang mga mamamayan na lamang ang ating patrabahuin, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan na ang dudulot niyan. Naguluhan? Tiyak kung hindi may sakatparan ang Akademya ng Wikang Kastila. Naghihintay na lamang kami ng pahintulot. Nagbigay na rin po kami kay Padre Irene ng 2 kabayo dahil nangako siya na ipapaabot niya ito kay General. Alok si makarating ng isa sa kanyang bahay upang maging paaralan. Totoo bang hindi nakakabili ng mga nasa mga tao sa lalawin dahil sa harapan? Hindi po sila bumibili sapagkat hindi po nila iyon kailangan. Kung ganon, sumahalan lang niyo akong minum si Bes. Muchas gracias, Senyor. Hindi po kami pinunod. Sabi nga ni Padre Camorra, ang madalas na pag-inom ng tubig ay nakakawala na sila. Kung gayon, sabihin mo kay Padre Camorra na uminom siya ng maraming tubig upang makaiwas siya sa chismis ng mga relihiyoso. Saang bahagi ng patay ang lalaking nagngangalang Libara? Libada? O Ibarra. Jesus ko mo, Ibarra. Saan nga ba siya namatay, Kapitan? May naiwan bang baka sa tubig? Totoo po ba, Itay? Na hindi sapat ang pera natin sa pag-aaral ko? Pasensya ka na, Huli. Pangako sa susunod na taon ay pag-aaralin kita sa Manila. Telesporo, mabuti at narito ka. Magandang araw, Padre. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo ng bayaran ng buwis sa lupa. 200 piso ang halaga. Magbabayad ako ng sarili kong lupa? Hindi ako magbabayad! Wala ka ng karapatan sa lupang iyan. Hindi! Lalaban ako! Itay, huwag po. Dakpin ang lalaking iyan, gawin siyang kawal. Itay! Bitawan niyo po siya! Bitawan niyo ako! Itay! Bitawan niyo po siya! Pakawalan niyo po siya! Hinto! Nasaan ang sidula mo? Wala pa po. Huliin siya! Nasaan po ang kabesa? Hindi mo ba alam na dinakip si Cabeza ang talis dahil hindi niya nabayaran ng buwis sa lupa? Ikaw bang anak ng nasira? Senyor, maaari ko po ba kayong matulungan? Hindi ko akalain na si Simon at Crisostomo Ibarra ay isang tao lamang pala. Sinasabi rin ng mga prele na kayo ang nagpapayo sa pilitang paggawa. Hindi na akong tao dati mong kilala. Marami na akong natutuhan at nagbago ng aking pananaw. Nais lamang namin mga estudyante na makapagpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ha? Akala nyo ba ay iyan ang magpapabuti sa bayan? Bakit nyo isinusulong ang paggamit ng Wikang Kastila? Ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi nasusukat sa pagsasalita ng Wikang Kastila. Pilipino ka, Basilio, huwag mo kalimutan ang iyong sariling wika at pagkakakilanlan.
pag-isipan niyong mabuti ang landas ninyong tinatahak. Magandang araw, Tandang Selo. Magandang araw din, Huli. Aalis na po. Maligayang Pasko po, Tandang Selo. Tandang Selo? Naku po! Napipina si Tandang Selo. Napipinis Tandang Selo. Nag-iisa na lamang siya. Alam mo ba, Himana Tenchang? Napipinis Tandang Selo. Madalas karanasan ng Diyos ang taong makasalanan. Isang dalagang malapit na ikasal ngunit hindi pa marunong magdasal? Talaga ba? Ni ang ama namin ay hindi niya maayos na naisalaysay. Dapat matuto siyang magdasal. Huli, huwag kang magmamadaling magdasal. Ayusin mo. Ito, kulyeto ng mga private. Basahin mo upang ikaw ay matuto. At tandaan mo hindi ka pa pwedeng umuwi. Magandang hapon, maaari ba akong ibenta ng mga lahat dito? Sigurado akong hindi niyo gusto ang batong buwan. Mas gusto niyo ang tunay na diamante. Amante! At mga antigong hiyas! Yan ang gusto namin! Tama! Yan din ang gusto ko! Ako rin! Gusto ko rin! Magkano naman ang diamante iyan? 3,000 piso. Diyos ko! Regalo ni Maria Clara? Yun ay may brilyante at napakagandang ginto. Sinuri ito ng mabuti ni Simon, tiyak ngang ito nga ang kwintas na suot Maria Clara noong fiesta sa San Diego. Kung ganon, baka pwede rin akong bayaran ng pangako kaysa sa salapi. Sasabihin na lamang ninyong mababawasan ang aking paghihirap ko ng ilang araw. Kapalit naman ninyo ay isang utos na nagpapalaya o pagpatapon sa isang tao. Kapitan, dumating na naman po ang anak ni Kabisang Talis upang hilingin palayain ng kanyang ama. Hindi na ba ako pwedeng magpahinga ng tahimik? 3 araw na po siyang pabalik-balik. Nakakaawa naman. Sige, palayain ng matanda. Ayoko masabihang wala akong awa. Placido! Tignan mo ito! Mamaya na lang. Hindi mo ba nakikita? Naghihinain sino makaraig na kahilingan para sa akademya. O ikaw, natulog ka ba? Alam mo ba ang aralin? Monito, ikaw sumagot. Sige. Maganda naman sila. Ay, ikaw! Lakas mo naman ah! Sa akin, ng isang araw katumbas ng 5. Dagdagan pa kita ng marka dahil hindi mo alam ang leksyon. Sige po. Lagay ninyo ang gusto ninyong marka. Alis na ako at hindi na ako babalik sa klaseng ito. Pakiramdam ko, gusto ko nang tumalon sa dagat. Hindi ka sana napagalitan kung sinabi mo agad ang sagot. Tumigil muna kayo. Makaraig, nandito ka na pala. Kinausap ko si Padre Rene, tutol daw ang karamihan. Pero ang katastaasang hukom ang magpapasya. Huwag ka nang magreklamo. Ako na makikipag-usap ni Ginoong Pasta. Magandang umaga po, Bubong Pasta. Sagani, anong may tutulong ko? Humihingi po ng inyong suporta ang mga estudyante dahil nagtitiwala kami sa inyo. Ayoko magkasangkot sa usaping iyan. Hindi po namin kayo gustong ilagay sa alanganin. Nais lang po namin makamit ang aming layunin. Nahangaan ko ang inyong adhikain, ngunit hindi ako maaaring makialam. Delikado ito, hayaan na ninyo ang pamahalaan. Naintindihan ko po, maraming salamat at magpapaalam po ako. Pero nandito ka pala.
Sen Simon, ako'y logi, ako'y bagsak. Nilungan kitang maprotektahan laban sa mga opisyal. Ngayon, may papasok ako ng mga kahon ng baril. Itago mo rito. Delikado naman yan. Kung hindi mo magagawa, bayaran mo na lang ang utang mo. Sige na nga, basta huwag lang ako damay. Ako na bahala kay Robert. Maliwanag ba? Opo. Punong-puno ang pere ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang musika ay nagpapasigla sa bawat isa. Kaganda niya. Ang masama lang, ang nobyo ng estudyanteng kinainisan ko. Nasaan kaya si Simon? Ang kuripot niya talaga, ayaw pa magbayad sa palabas ni Mr. Leeds. Aman din niyang, pandidinan lang ang pinagmamalaking ulo ni Mr. Leeds. Bilisan ninyo, napakabagal ninyo. Magandang araw sa inyong lahat. At ngayon ay bubuksan ko ang kahong ito na nakita ko sa isang sinaunang libingan. Parang amoy bangkay. Nang binuksan ko ito, may isang ulo na bumungad sa akin. Diyan mo ako isipin sabihin mo kung sino ka. Motis, nabubuhay ako nung panahon ni Amasis at namatay nung pananakop ng Persia. Sa Babylonia, nalaman ko ang panlilinlang ni Gaumata, kaya pinatay niya ako. Sinampa ko siya dahil sa kanyang kasamaan. Inay, ayoko na pong mag-aral. Hindi ko na po kaya. Ako ko sa iyo, Gitay, na patatapusin kita. Ano na lang ang sasabihin niya? Ano naman mapapala ko sa pagiging abogado? Gusto mo bang maparatang pilibustero? Magtiis ka, anak. Mas gusto ko pang mapahamak kaysa bumalik sa paaralan. Anak. Gusto ko nang maging malaya, Ginoong Simon. Matutulungan mo ba ninyo ako makarating sa Hong Kong? Sumama ka sa akin. Kumusta ang pulbura? Sa mga sako na po. Naarin ko ang lahat. Mabuti, kumilos kayo ngayong gabi. At iparating kay Tanyang Pitales ang aking mensahe. Hindi na tayo maghihintay. Papaalam na kami. Dahil sa husay ni Don Custodio, sa kanya pinaubaya ang pasya kung ito'y itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastil. Ngayon, Joe, nga naman, wala nang ginawang mayos. Wala ang ting talino, siguradong masasawi lamang sila. Ano ba yan? Kailangan ko nang magdesisyon. Ang galing ko talaga. Tapos ko na ang aking pagpapasya. Ang hudyat ay isang putok. Huwag kayong mabahala. Sus, Mariusip, ang kaguluhang ito ay kagagawa ng mga punyetang praile. Ano naman yan, mag-aalas 9 na ng gabi, ngunit wala pa rin ang Kapitan General. Saan ang mga tabi? Nagkaroon kaya ng kanitan ng Kapitan General at mga Friday? Ano mo, may bakanting upuan doon. Naniniwala ko para yung kay Simon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Totoo, tama iyan. Ang iba nga hindi ginagalang ang isang magandang babaeng tulad ko. Ang kanyang buong katawan ay nalason. Bukas sa makalawa ay maaari na siyang mamatay. Katulad ng Pilipinas, sa loob ng isang oras, magsisimulang humagsikan sa pamamagitan ng aking bigyat. Handa na ako at tiyak ang aking tagumpay. Naparito ako upang ialok ang dalawang bagay sa inyo. Ang inyong kinabukasan o ang inyong kamatayan. Ang aking kamatayan, Sa panig ka ba ng pamahalaan o sa amin? Sa mga nang-aapi o sa iyong inang bayan? Si Maria Clara, nais ko siyang iligtas. si Maria Clara, huli na po kayo. Patay na siya. Hindi, hindi maaari. Totoo po, wala na si Maria Clara. Hindi!
siyang makita buhay man o patay. Sapat na ang 10 taon upang ako'y makapag-asawang muli. Sagani, ano ang tingin mo kay Juanito? Masayahin at papagbiro. Tiya, nahulog mo ang inyong alahas. Nako, nasaan? Mabuti na lang at nagkaroon tayo ng pagkakataong makapag-usap. Galit ka ba? Dahil ba ito kay Juanito? Si Tia lang naman ang may gusto doon. Kanina nga hindi mo nga ako halos pinansin. Tuwing nakita ko ang kabundukan, nararamdaman ko ang tunay na kalayaan. Pangarap kong makita ang ating bayan na malaya at maunlad. Pangarap? Sabi ni Tia ay imposibleng mangyari iyon. Isang hangal, hindi siya nabubuhay ng walang taong inaalipin. Mahal kita, Paulita. Kung mamatay man ako dahil sa aking paniniwala, mamamatay akong masaya dahil ipaglalaban ko ang aking inang bayan. Paulita, uwi na tayo. Isagani, sumama ka na. Ginoo, ang pansit ang pinakamasarap sa lahat. May halo itong hipon itlog, sutanghon at iba pang sangkap. May 3 pa tayong ulam, kabila ang lumpiang chino na gawa sa laman ng baboy. Tanggalan ng ilong si Padre Rene. Kunti naman paggalang mga Ginoo. 3 ulam ay tortang alimango na inaalay sa mga praile. Dahil sa pagiging paurong gaya ng alimango. Tama, tawagin natin itong tortang praile. Mga Ginoo, paggalang! At ang pansit na gisado ay inaalay naman sa pamalaan. Mga kasama, balikan ninyo ang inyong kabataan. Sino ba ang unang nagturo sa atin ng relihiyon? Nagbinyag sa atin at dumalaw sa ating mga paaralan. Ang mga praile, isipin ninyong ang lipunan kung wala sila. Kung naman tayo nakita ko ang paborito ni Padre Isabela. Huwag na ninyo siyang abulin. Nang nakita tayo, ay agad na siyang gumalis. Parang kakaiba ang kilos ng mga estudyante ngayon. Alam mo bang may binabalak na maghimagsik ang mga estudyante? Basilio, dumalo ka ba sa hapon na gabi? Hindi, inalagaan ko po si Kapitan Tiago. Mabuti naman. Matutuwa ka, Basilio. Wala ng klase, bakasyon na. Ano bang nangyari? Ipapakulong lang naman tayong lahat. At ikakututuwa ko yun? Pre, kung walang klase, dapat tayong magsaya. Dito! Wala akong kinalaman dyan, Basilio. Kasama lang ako. Inosente ako. Ikaw, Inyo, sino ka? Ako si Basilio. Hindi ka nagtago. Inaresto kita. Ngunit wala naman akong kasalanan. Sagani, bakit ka narito? Ano ba talaga ang nais ng mga estudyanteng Pilipino? Nais namin taparin ninyo ang iyong tunay na tungkulin. At ano naman ang tungkulin iyon? Maging tapat sa katolismo at katotohanan at huwag adlangan ang edukasyon at pag-unlad ng kabataang Pilipino. Napakabigat naman ang paratang iyan. Magandang araw, Kapitan Tiago. Kamusta na po kayo? Mabuti na. Kumusta sila? Nakakalungkot sabihin, pero nakulong siya. Ngunit si Basilio. Inumin niyo muna ang gamot. Patay na si Kapitan Tiago. Nang hindi nagkukumpisal? Nakakulong po ang aking nobya na si Basilio at kailangan niyo po siyang pakawalan. Kitang tulungan. Susulatan ko ang alperes at bukas pwede na siyang makalaya. Maraming salamat po, Padre. Kumalat ang usap-usapan tungkol sa dalaga. Ang dalaga ang tumalon mula sa bed. Bumagsak na siya sa mga bato. Namatay? Isang dalaga?
Ang batang yun ay isang karaniwang estudyante lamang. Hindi dapat siya palayain. Pumanin po, Kapitan General, ngunit inosente si Basilio. At ayon sa kanyang guro, isa siyang masipag na mag-aaral ng medisina. Narito ang kanyang aklat bilang panutay. Aklat sa medisina? Hindi mga pinagbabawal na aklat ang ginagamit niya. Mas mabuting parusahan siya upang magsilbing babala sa iba. Yan ang tamang pamahala. Hindi po ba kayo natatakot sa sisihin ng bayan? Bakit naman ako matatakot? Ang Espanya ang nagagay sa akin sa pwestong ito, hindi ang Pilipinas. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Paulita, ano ba ang iniiyak mo? Pupunta pa tayo kay Padre Camora bago ang kasal. Lahat ng sinasabi ko ay para sa ikabubuti mo. Bilisan mo at ayusin mo ang iyong pananamit. Paulita, malaya na ako, maaari na tayo magsama. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Satan. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ikakasal na ako sa iba? Huwag ituloy ang kasal. Ang ba kadali para sa iyo? Magiging kahiya-hiya ako sa mga tao. Kung mahal mo talaga ako, pakakawalan mo ako. Tara na, tiya. Oh, Basilio, anong nangyari sa iyo? Bilang ako ng ilang linggo dahil sa maling paratang. Ginoong Simon, naging masama akong anak at kapatid dahil hindi ko na ipagganti ang aking mga mahal sa buhay. Handa na akong lumaban para sa katarungan. Gusto kong marinig. May papakita ako sa iyo. Pampasabog ba yan? Tama, nitroglycerina. Mamayang alas 9 ng gabi, isasabog ang bombang ito. Patayin ba natin silang lahat? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi, dahil ang mundong ito ay walang awa sa akin. Bakit ako maaawa sa kanila? Galing, hintayin mo ako sa harap ng simbahan ng San Sebastian. Mamayang alas 10. Hindi na lang tayo roon. Magkita tayo. Tinatanggap mo ba si Paulita? Opo. Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito? Malay kong arana para sa dalaga. Natanaw ni Isagani si Paulita sa pili ng iba. Sinang, kamusta ka naman? Ayos lang po, tuloy lang po, Ginoo. Napakaganda naman ang gamparan iyan. Maraming salamat, Ginoo Simon. Salamat, ngunit may iba pa akong dapat gawin. Mauuna na ako. Hoy, bago masak dito. Papasukin mo ako. Kailangan ko silang iligtas. Napakaganda naman ng lamparang iyan. Crisostomo Ibarra? Hindi magandang biro yan. Huwag kayong mabahala, hindi yan totoo. Hindi nga magandang biro yan. Ngunit ang lamparang ito ay mula sa isang taong matagal ng patay. Isagani, bakit narito ka? Pupuntahan ko si Paulita. Wag, may bomba sa loob ng lampara. Maaari itong sumabog anumang oras. Bomba? Oo, wag kang pumasok. Paumanin, Basilio. Kailangan kong iligtas si Paulita. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Parang gusto niya tayong patayin. Huwag kayong mag-alala. Ipagpatuloy ang handaan. Padre, itaas ang mitsa ng lampara. Magnanakaw! Buhay si Crisostomo Ibarra! Ang lamparang iyon ay may dinamita. Bahagi yun ng kanyang plano. Si Simon, si Crisostomo Ibarra. Si Simon? Hanapin ninyo siya! Narinig mo ba ang balita sa Ilong Pasig? Kasabdo ito ng mga tulisan at may nataman na 2
Nasaktan din daw ang mga praile at ang kanilang mga bisan. Kanyang Ginoong Binjay, mahigpit na pinagbawawal ang Kapitan General ang paglalathala ng tunay na nangyayari sa kasal. Sino kaya ang naglagay ng pulbura? Baka mga praile. O baka ang sirong si Tiroga. O isa sa mga estudyante kagaya ni Makaraig. O baka ang alahero na si Simon. Sulong! Mga tao rin sila. Tanan hudyat! Tandang silo! Tandang silo! Sir Simon, tatawag ko ng mga magagamot. Huwag na, ako si Crisostomo Ibarra. Lahat ng paghihiganti ko ay ginawa ko para kay Maria Clara. Itapon mo ito sa pinakamalayong parte ng dagat. Ang paghihiganti at kasakiman ay hindi magdadala ng tunay na pagbabago.